Kabanata 1041. Sumasakit ang tiyan ni Mommy. Si Zachary ay hindi lubos na kumbinsido, dahil hindi makatuwiran para kay Benjamin na ipatawag si Sean sa gayong maliit na bagay. "You're not telling me the truth. Hindi ba sinamahan ka ni Mommy na naka-horse riding? Paano siya nakakain ng masama na magiging sanhi ng sakit ng tiyan noon?" Kahit na totoo iyon, hindi na kailangan si Mr. Bailey dahil may mga doktor na magpapagamot sa kanya doon. Nakataas ang kilay ni Benjamin nang pumasok si Sean sa ward. "Boss, mas naunawaan ko ang kalagayan ni Mrs. Graham mula sa doktor at tiningnan ko ang kanyang test report." Mabilis na pinutol ni Benjamin si Sean. "Hush! Iniistorbo mo ang tulog niya." Napakamot si Sean sa tungkin ng kanyang ilong nang mapansin niyang si Benjamin ang nasa telepono. "Hindi mo kailangang mabalisa ang iyong sarili sa iyong mommy. Ipapatawag ko siya sa iyo kapag nagising na siya. Nagtitiwala ako na aalagaan mong mabuti sina lolo at lola doon," tiniyak ni Benjamin kay Zachary. Dahil doon, ibinaba niya ang tawag at bumalik sa ward. Sumulyap sa kanya, pabulong na itinanong ni Sean, "Tawag ba ito ng isa sa mga bata?" Si Zachary iyon. Gaano kalubha ang kanyang kalagayan? Ibinulsa ni Benjamin ang kanyang telepono at nag-aalalang nagtanong. Tumingin si Sean kay Erisa at hininaan ang boses habang sinabing, "Hindi ito dapat basta-basta, ngunit hindi rin ito masyadong seryoso. Mas mabuti para sa kanya na nasa bed rest at hindi gumagalaw. Dapat din niyang iwasan ang masyadong trabaho." Ipinaliwanag ni Sean ang kasalukuyang kalagayan ni Erisa habang maingat na tinanggap ni Benjamin ang lahat. "Inirekomenda ko na manatili si Mrs. Graham sa ospital upang maobserbahan ng ilang araw at magpa-iniksyon para patatagin ang kanyang pagbubuntis. Maaari siyang lumipat sa aking lugar kapag bumuti ang kanyang kondisyon," iminungkahi ni Sean kay Benjamin. "Nakuha ko." Tumango si Benjamin. Inabot sa kanya ni Sean ang mga tabletas at sinabi sa kanya ang iba pang detalye. "Boss, gilingin mo ang mga tabletang ito at ihalo sa tubig bago pa inumin si Mrs. Graham ng solusyon." "Okay," binanggit ito ni Benjamin. Nanatili si Sean at hinintay na magising si Erisa. Nang magdala si Edwin ng hapunan para sa kanila, ginaisang ni Benjamin si Erisa. Sumigaw si Erisa, "Benjamin!" Napakurap-kurap siyang napatingin sa lalaking nakatayo sa gilid ng kama. Yumuko si Benjamin at hinimas-himas ang kanyang ulo habang pinapakalma niyang sinabi, "Maghapunan na tayo. Matulog ka na ulit pagkatapos nito." "Oo naman." Himbing pa rin si Erisa sa pagtulog habang si Benjamin ay nagtungo sa banyo para kumuha ng tuwalya para sa kanya. "Mrs. Graham, kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong ni Sean, tinitingnan ang kalagayan ni Erisa. Noon lang niya napagtanto na parehong naruroon sina Sean at Edwin. "Mr. Bailey, bakit ka nandito?" Nagpumigla si Erisa na umupo pero pinigilan siya ni Sean. "Nag-alala si boss at hiniling niya na pumunta ako para tingnan ka." Bumalik si Benjamin mula sa banyo at humakbang, itinulak si Sean sa tabi habang maingat niyang tinulungan si Erisa na makatayo. Dahan-dahan lang. Pagkatapos ay naglagay siya ng unan sa likod ni Erisa para alalayan ang likod nito. "Okay, mag-iingat ako." Tumango si Erisa. Dahil sa ayaw niyang istorbohin ang mag-asawa, tumalikod si Sean. Kasunod nito, pinunasan ni Benjamin ang mukha ni Erisa at binalot ito ng kumot. "I feel a little tired," sagot ni Erisa sa naunang tanong ni Sean at binati si Edwin. "Normal lang iyon dahil nakadrip ka." Naramdaman ni Sean ang palso sa kanyang palso at maingat na nagtanong. "Masakit pa rin ba ang tiyan mo?" "Hindi naman." Napasandal si Erisa sa headrest habang matiig ang sinasagot ang sunod-sunod na tanong ni Sean. Hindi alam ni Edwin ang nangyari kay Erisa. Kaya naman nakinig siya sa usapan nila. "Mrs. Graham, dahil duguan ka, dapat kang manatili sa kama hanggat maaari at iwasan ang biglaang paggalaw. Kahit na bumangon ka sa kama gaya ng ginawa mo ngayon ay lubos na pinanghihinaan ng loob. Mag-ingat at dahan-dahan. Subukang huwag masyadong maging emosyonal." Binigyan ni Sean si Erisa ng ilang payo, pinayuhan siyang mag-ingat. Tumango si Erisa, "Tatandaan ko iyon. Gayon din, huwag masyadong kabahan. Ang pagre-relax ay susi para sa mabilis na paggaling." Idinagdag niya, "Kung kailangan mo ng anuman, si boss ay nasa iyong serbisyo." Amused, Erisa grinned when Sean winked mischievously at her, signaling her to use good use of Benjamin. Kabanata 1042. Tinitigan ni Erisa si Benjamin. Ganon din, tinitigan siya ni Benjamin na may pag-aalalang tingin. Inaalon niya ito sa mahinang boses, "Okay lang ako."
Dahan-daang itinago ni Benjamin sa likod ng kanyang tainga ang naliligaw niyang buhok at nagtanong, gusto mo na bang kumain? Oo, sabi ni Erisa habang tumatango. Hiniling ni Benjamin kay Edwin na itayo ang maliit na mesa sa kama. Ipinagpatuloy ni na Edwin at Sean ang pag-set up nito ng walang pagkaantala. Uminom muna tayo ng sopas, sabi ni Benjamin. Kinuha niya ang mangkok ng mainit na sabaw at hinaypan ito para lumamig bago siya pinakain. Ingat ka, ang init. Namangha sina Sean at Edwin na nakatayo sa isang tabi nang makita nila kung gaano kaseloso at makonsiderasyon si Benjamin. Hindi pa nila siya nakitang matyaga at maamo kahit noong pinapakain niya si Gavin noon. Sumimsam si Erisa nang mapansin niyang matamang nakatingin sa kanila sina Sean at Edwin na mula ang mukha niya sa kahihiyan. Sabay na tayong kumain guys. Sa magandang kalooban, pinagsalikop ni Sean ang kanyang mga kamay at sinabing, Mrs. Graham, kumain ka muna. Sige na kumain ka na. Kakain na ako pagka-uwi ko mamaya. So, may problema ba, Mrs. Graham? Nag-aalalang tanong ni Edwin. Ipinaliwanag ni Sean ang sitwasyon ni Erisa kay Edwin sa ngalan niya, buntis si Mrs. Graham. Ha, talaga? Nagulat si Edwin sa balita. Gayunpaman, nag-horse riding sila ngayon at halos. Anyway, maghanda na lang ng mga pagkain na bagay sa mga buntis, paalala ni Sean kay Edwin. Masayang tumango si Edwin. Sige, nakuha ko. Si Mrs. Graham ay buntis na naman. Magkakaroon tayo ng bagong miyembro ng pamilya. Napangiti si Sean nang mapansin kung gaano kasaya si Edwin. Napatingin si Benjamin sa kanilang dalawa, sabay sabing, we're good here. You guys will go back home today. Don't mention this to other people for the time being, especially to old Mr. Graham. I don't wish for him to come all the way here from the hospital and disturb his rest. Sinulyapan ni Sean ang mag-asawa bago umalis para maiwasang maistorbo ang pahinga ni Erisa. Nagbigay siya ng ilang payo kay Benjamin bago niya kinuha ang kanyang medical box para umalis. Benjamin, tandaan na pakainin si Erisa ng gamot pagkatapos niyang kumain. Oo naman. Pinaalalahanan siya ni Benjamin, huwag ipaalam kay Gavin at ng iba pa. Of course, nakangiting sabi ni Sean. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Erisa bago umalis. Mr. Graham, Mrs. Graham, aalis na rin ako. Pagkatapos, itabi mo na lang ang mga lalagyan ng pagkain kapag tapos na kayo. Pupunta ako para kunin sila bukas, pagpapalam ni Edwin bago umalis kasama si Sean. Okay, tumango si Erisa. Natahimik ang ward pagkaalis nila, at ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagkain ng sopas ni Erisa. Mag-isa akong kakain. Siguradong gutom ka na rin. Sabay na tayong kumain, mungkahi ni Erisa. Napatitig siya sa seryosong lalaki. Siguradong maalalahanin ng asawa ko. Sinaman lang siya ng tingin ni Benjamin. Kailangan mo munang tapusin ang sopas. Walang magawa si Erisa kundi hayaan si Benjamin na ipagpatuloy ang pagpapakain sa kanya. Samantala, matiyagang nagpakain sa kanya si Benjamin. Mag-ingat sa mga buto. Okay. Ang mainit na sabaw ay nagpaginhawa sa pakiramdam ni Erisa. Pinakain ni Benjamin ang kanyang pasta pagkatapos niyang maubos ang sabaw. Eto, hayaan mo na ako. Tinangka ni Erisa na kunin ang plato, ngunit humiwalay si Benjamin at iginiit, huwag kang gumalaw. Halika, kainin mo ang iyong pasta. Kaya kung kumain mag-isa, bulong ni Erisa. Natatakot siya na baka gutom na rin ito. Tinitigan siya ni Benjamin at sinabing, kailangan kong siguraduhing busog ka muna, kahit gaano pa katagal. Napangiti si Erisa sa lobby. Mas masarap kumain ng magkasama. Naningkit ang mga mata ni Benjamin, at kinagat niya ang pasta bago niya ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya, na nag-udyok sa kanya ng umiti. Bagamat paminsan-minsan ay kumakain siya ng ilang kagat, ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpapakain kay Erisa at ang pagtiyak na ito ay napakakain. Sobrang busog na ako, bilasan mo na at kumain. Hindi na gaanong malalamig ang pagkain. Itinulak ni Erisa ang tinidor ng pasta at hinimok si Benjamin na kumain na lang. Okay, sinimulan lang ni Benjamin na kainin ang kanyang mga natira noon. Naningkit ang mga mata ni Erisa, mukhang nasisiyahan na habang tahimik na pinapanood si Benjamin na kumakain. Kabanata 1043. Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo at pinagmasdan si Erisa, na matamang nakatingin sa kanya. Dahil sa kasiyahan, nagtaas siya ng isang kilay ngunit walang sinabi. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang tawag ni Zachary sa telepono at sinabing, alam ni Zachary na nasa ospital ka.
Napamulat si Erisa sa kanyang pagkatulala at sinalubong ang hindi maalis na tingin ni Benjamin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumakbo ng hindi mapigilan. Nalaman ni Zachary nang yayain ko si Sean na pumunta dito. Sinabi ko sa mga bata na nalasan ka sa pagkain. Bakit hindi mo sila tawagan? Tumunog ang telepono ni Benjamin nang tumigil siya sa pagsasalita. Sa pagkakataong ito ay isang tawag mula kay Gavin. Ipinasa niya ang telepono kay Erisa. Kinuha niya ang phone at nilagay sa loudspeaker. Daddy, kamusta po si Mommy? Dumating ang nag-aalalang boses ni Gavin, na sinundan ng boses ni Tim, Oliver, at Jasper. Mr. Graham, mabuti na ba ang pakiramdam ni Mommy? Sabi ni Zachary, nalasan si Mommy sa pagkain. Oo, ayos lang ako. Nagmamadaling sabi ni Erisa. Ayaw niyang mag-alala sila. Mommy, si Mommy naman. Tuwang-tuwa ang mga bata nang marinig ang boses ni Erisa. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti. Nag-dinner na ba kayo? Malumanay niyang tanong. Oo, Mommy. Lumapit si Gavin sa telepono at sumigaw, Mommy, are you feeling better? Nasa ospital ka ba ngayon? O nakauwi ka na ba? Hindi pa umuwi si Mommy. Kumpiyansa ang pagpipe ni Zachary. Pumunta sana siya dito kung nakalabas na siya sa ospital. Hindi alam ni Erisa kung matatawa ba siya o maiiyak dahil doon. Anong matalinong bata? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon, at nasa ospital pa rin ako ngayon. Mommy, bakit nasa ospital ka pa? Bibisitahin ka namin. Umalangaw ang nag-aalalang boses ng mga bata. Inilipat ni Erisa ang tawag sa isang video call para makita siya ng kanyang mga anak. Tingnan mo, ako ay nasa pagtulo pa rin. Kaya, hindi pa ako makakauwi sa ngayon. I'm fine now, though. Don't worry, my sweethearts. Habang ipinapakita sa mga bata ang IV drip na nakakabit sa kanyang kamay, hindi sinasadyang ipinakita ni Erisa ang isang sulyap kay Benjamin na kumakain sa camera. Mukhang okay lang si Mommy. Kumakain si Mr. Graham. Sa tingin ko, medyo malubha ang kalagayan ni Mommy. Kaya lang natulala pa rin siya. Nagdaldala ng mga bata sa kanilang sarili. Biglang tinanong ni Tim si Erisa, Mommy, uuwi ka ba mamayang gabi? Natigilan si Erisa. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan, lumingon siya kay Benjamin. Nag-aalala ang daddy mo at hiniling niya sa akin na manatili sa ospital ng 2 araw para sa pagmamasid. Napabuntong hininga si Benjamin upang patunayan ang kanyang pahayag bago kumain muli. Mommy, mas mabuting manatili ka sa ospital. Bibisitahin ka namin saglit, sabi ni Zachary. Oo, bibisitahin ka namin. Nagsisigawan ng ibang mga bata. Base sa kanilang determinadong tono, alam ni Erisa na walang makakapigil sa mga bata. Kaya naman, tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Sige, kung ganoon. Pero huwag mong sabihin kina lolo at lola ng lola tungkol sa pagpasok ko sa ospital, okay? Ayokong mag-alala sila. Ang 6 na bata ay iniyuko ang kanilang mga ulo. Okay, Mommy, hindi namin sasabihin sa kanila. Kumain na ba sina lolo at lola? Tanong ni Erisa habang nag-aalala kay Darius. Oo, Mommy. Kumain kami ng hapunan kasama sina lolo at lola, tugon ni Jessie habang papalapit siya sa screen. Napangiti si Erisa. Are they doing well? Kumusta ang recovery ni lolo? Tumango ang mga bata. Mabuti naman. Kumain si lolo ng 2 servings ng pasta. Nagpatuloy si Erisa sa pakikipag-usap sa kanila ng ilang sandali hanggang sa paalalahanan siya ni Benjamin, oras na para magpahinga ka na. Tiningnan siya ng babae, bago sinabi sa kanyang mga anak, mga syota, kailangan ko nang magpahinga. See you later, Mommy. Pupunta kami sa kinaroroonan mo ngayon. Bulalas ni Gavin. Okay, mag-ingat ka. Paalala ni Erisa sa kanila. Papuntahin ang mga bodyguard sa inyo, dagdag ni Benjamin bago ibinaba ang tawag. Kabanata 1044. Pagkatayo ni Erisa, idiniin siya ni Benjamin at inilak ang tingin sa kanya. Para saan ba bumangon ka? Tanong niya. Kumurap-kurap si Erisa, bakas ang kahihiyan. Gusto kong pumunta sa banyo. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tinidor at samandal para kunin siya. Let me carry you there. Dalhin mo ang IV bag mo. Napahawak si Erisa sa kanyang leeg gamit ang isang kamay at mabilis na kinuha ang kanyang IV bag na may natitira pang kalahating bag ng gamot. Binuhat siya ni Benjamin sa banyo at pinaupo sa toilet seat. Doon niya napagtanto na wala itong suot na sapatos. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang leather na sapatos at ipinatong sa kanyang mga paa. Isuot mo ang sapatos ko.
Itinaas ni Erisa ang kanyang mga paa, nag-aalangan. Nakaramdam siya ng guilt habang kinailangan niyang tumayo si Benjamin na nakamedyes. Okay lang, hindi ko sila kailangan. Magpakabait ka. Malamig ang sahig, giit ni Benjamin habang tinutulungan siya sa mga sapatos. Nakakatawa si Erisa na suot ang kanyang sapatos, parang bata na sumusubok ng sapatos na pang-adulto. Sumulyap siya sa kanya at bamulong, bakit hindi mo kunin ang sapatos ko para sa akin? Napangiti siya sa unang pagkakataon na magsuot ng sapatos ng lalaki. Hindi ka ba nagmamadaling gumamit ng banyo? Tanong ni Benjamin. Tinulungan siya nitong bitbit ang IV bag bago siya hinayla. Sige at gamitin mo. Namumula sa galit, ninakawan siya ni Erisa ng sulyap. Hindi ka ba lalabas? Sandaling napatitig sa kanya ang hindi natitinag na tingin ni Benjamin bago siya tumalikod ng walang sabi-sabi. Naramdaman ni Erisa ang pagkibot sa kanyang mga labi, alam niyang wala itong kabuluhan sa pagkalito. Pagdating sa loob, ang tunog ng umaagos na tubig ang tanging pumupuno sa katahimikan. Umupo si Erisa sa toilet seat, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay, habang sinusubukang pigilan ang tumataas na kahihiyan. Isang malalim na pamumula ang gumapang hanggang sa kanyang tainga. Nang siya ay tapos na, nakita niya ang kanyang sarili na nakikipagtitigan kay Benjamin nang tumalikod siya pagkatapos mag-flush. Hindi nagtagal ay nawala ang kanyang tingin, at lumingon sa lababo. Dahan-dahan, utos ni Benjamin, na mabilis na kumuha ng tuwalya para panasan niya ang kanyang mga kamay. Sa isang mabilis na galaw, muli niya itong binuhat sa kanyang mga bisig. Mabilis na kinuha ni Erisa ang IV bag habang papalabas sila. Tinanong ni Benjamin, "Dad Hugo ka pa rin ba?" Umiling bilang tugon, bamulong si Erisa, "Hindi." Sa sapatos ni Benjamin, hindi maiwasang mapansin ni Erisa ang halos walang laman na mga paa sa sahig. Hindi ba niya naiisip na marumi ang sahig? "Gusto mo bang ibalik ang iyong sapatos?" Tanong niya. Dama po ang tingin nito sa kanya bago siya bamulong, "Mamaya." Dinala siya ni Benjamin sa ward, dahan-daang inihiga sa kama. Pagkatapos ay maingat niyang isinabit ang IV bag bago siya tinulungang makaalis sa sapatos at sa komportableng posisyon. "Higa ka," utos niya. Umupo si Erisa at sinabing, "Dapat kang kumain. Lumalamig na ang pagkain." "Ayos lang." Umupo sandali si Benjamin at kumagat ng pagkain bago iniligpit ang lalagyan. Pagkatapos, inilabas niya ang gamot na binigay ni Sean at hinaluan ng mainit na tubig bago dinala. "Oras na para sa iyong gamot," mariing sabi ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Inaamoy ang gamot, kumunat ang noo ni Erisa. Gayunpaman, umupo pa rin siya sa tulong ni Benjamin at uminom ng gamot. Nang makita ang nakakunot niyang kilay habang tinitiis ang pait ng gamot, hindi napigilan ni Benjamin na samimangot din. Nang matapos ito ni Erisa ay naglagay siya ng isang piraso ng candy sa kanyang bibig. Ang tamis sa kanyang bibig ay nagawang maibsan ang kanyang kalooban habang ang discomfort mula sa pag-inom ng gamot ay halos agad na nawala. "Palagi kang may dalang candy sa iyong bulsa." Napatingin siya sa bulsa ni Benjamin. Inilapag ni Benjamin ang mangkok at tinulungan siyang mahiga muli. "Gusto mong kainin ang mga ito, kaya palagi akong mayroon." Habang bumibilis ang pintig ng puso ni Erisa, tinitigan niya si Benjamin nang hindi kumukurap. Sa kabilang banda, hinayla ni Benjamin ang kumot sa kanya at ikinulong siya. Maya-maya lang ay napagtanto ni Erisa na pinagpapawisan na siya dahil sa nainom niya kanina. Bigla niyang ibinaba ang kumot para sa mas magandang ventilasyon. Sa sumunod na segundo, muli siyang kinulong ni Benjamin. Ang init, binigyan niya ito ng nakakaawang tingin. Nang makakita ng manipis na pawis sa kanyang ilong, kumuha si Benjamin ng tissue at pinunasan iyon. "Magiging maayos ka sa isang sandali. Hindi ka maaaring sipon." Nakipagtalo siya. Erisa did as instruct, given na ang init pa rin. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang pisngi at mahinang bamulong, "Kung hindi ka komportable, tutulungan kitang panasan sandali." "Panasan mo ako." Kinusat ni Erisa ang mga mata bago namula sa kahihiyan. Kabanata 1045. Nang mapansin ni Benjamin ang kulay rosas na tint ng kanyang mga pisngi, ang kanyang mahusay na natukoy na mga daliri ay marahang dumampi sa tungkin ng kanyang ilong, na tinutokso siya. "So, nahihiya ka kahit nakita ko na ang lahat." He quipped, sinalubong ang kanyang tingin sa isang mapaglarong kislap. Pinandilatan siya ni Erisa at sinagot, "Ano ang kinukuha mo sa akin? Sa tingin mo ba kasing kapal mo ako?" Halatang hindi katulad ni Benjamin si Erisa na noon pa man ay may pisngi na humingi ng tulong para maligo siya. Nakataas ang isang kilay, lumapit si Benjamin sa kanya. Napaatras si Erisa, naninigas at naninigas,
at ang malaki at bilog na mga mata ay hindi umalis kay Benjamin. Bahagyang tumawa si Benjamin, na natagpuan ang kanyang defensive na kilos na hindi kapani-pani walang nakakaakit. Bakit ka lumalayo? Tanong niya. Kumaibat ang mga labi ni Erisa, at Bamulong, hindi ako. Namumula ang kanyang mukha, mukhang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, at yumuko siya upang makuha ang mga labi nito sa isang halik. Parehong nakaramdam ng kuryenteng damaloy sa kanilang katawan nang maglapat ang kanilang mga labi. Hawak ang pisngi nito sa kamay, pinalalim niya ang halik habang dumadaloy ang adrenaline sa kanilang mga ugat. Ubo, ubo, out of the blue. Ang tunog ng pag-ubo ay umalangaw sa pintuan. Natigilan sila, at ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo upang tumingin sa pinto na may malungkot na ekspresyon. Maya-maya pa, napuno ng kahihiyan ang mga mata ni Erisa habang sumusulyap sa pinto at nakita ang mga bata. Sa katutubo, itinulak niya si Benjamin at napabulalas, mga syota, narito kayo. Hinawakan siya ni Benjamin bago siya makaupo mula sa kanyang pagkabalisa. Patahimik na sinaway niya ito. Manatili ka sa kama. Inosenteng kumislap ang dilat ng mga mata ni Erisa habang nakaramdam siya ng mali. Ang 6 na maliliit na bata ay sumugod sa silid at nagsiksikan sa paligid ng kama. Itinulak si Benjamin sa isang tabi. Mommy, 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 hoy! Natunaw ang puso ni Erisa nang makita ang mga bata, at hinabot niya ang kanilang munting ulo na may maningning na ngiti. Paano kayong lahat nakarating ng ganoon kabilis? Tinanong namin ang driver na magmaneho ng mas mabilis. Naningkit ang mga mata ni Gavin habang nakatingin kay Erisa. Si Tim ay natuwa rin, ang kanyang titig kay Erisa sa buong oras. Kasabay nito ay marahang hinawakan ni Jessie ang likod ng kanyang kamay. Mami, bakit ka pa tinuturok nito? Nakakunot ang noo ni Zachary habang sinusuri si Erisa. Mami, masama pa ba ang pakiramdam mo? Kinakabahang tiningnan ni na Oliver at Jasper ang kanilang ina, nag-aalala sa kanyang kapakanan. Sabay-sabay silang nagtanong, Mami, saan po ba kayo hindi komportable? Anong problema ni Mami? Mamaling ang ulo ni Gavin kay Benjamin. Tinitigan ni Benjamin ang mga bata bago nagtaas baba. Itanong mo sa nanay mo. Walang imik si Erisa habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakahiga dito in the first place. How dare he shift the blame? Lahat ng 6 na bata ay tumingin sa kanilang ina, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Mami, anong meron? Katahimikan ng bumalat sa hangin, at ang mga mata ng mga bata ay nagsimulang tumulo sa mga luha. Mami, seryoso ba ang kalagayan mo? Ang pag-iisip na magkasakit si Erisa ay nakapipinsala sa kanila. Hindi, wala akong sakit. Pagmamadali ni Erisa sa kanila. Natahimik siya kanina dahil may paliwanag siya sa mga bata. Kung tutusin, kamakailan lang ay muli niyang nakasama si Tim, at hindi pa niya gaanong nakasama si Gavin, buntis na naman siya. Siya ay nag-aalala na ang balita ay maaaring maging masyadong nakakabagabag para sa mga bata. Kung gayon, ano ang mali? Napataas ang kilay ni Tim habang nakatingin kay Erisa. Lumapit si Erisa at tinapik ang ulo bago inilapit ang mga anak sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paano ipapaliwanag. Ang mga bata ay tumingin sa kanya, nalilito. Ang mahahabang pilak mata ni Jessie ay pinunasan ng luha, na nagpapatingkad sa kanyang kaibig-ibig. Hinalikan ni Erisa ang mga noo. Mami, sabihin mo lang sa amin. Hindi nagaanong nag-aalala ngayon si Zachary nang malaman niyang wala siyang sakit. Sa pagmumuni-muni, pinagmasdan ni Erisa ang bawat mukha nila bago ibinalik ang tingin kay Benjamin. Kabanata 1046. Pinag-isipan ni Erisa kung anong mga salita ang gagamitin bago sabihin, mahal na mahal ko kayong lahat, mga sweethearts. Kumurap-kurap ang mga bata at tumango. Alam namin. Then, she continued softly. Actually, wala akong sakit. Buntis ako. Bilang tugon sa narinig, nanlaki ang mga mata ng mga bata sa gulat. Bumulwak ang pagkabalisa sa kanyang puso dahil sa takot na malungkot ang mga bata. Lumingon ang mga bata sa kanyang puson bago siya muling tinitigan. Buntis ka, Mommy? Gulat na tanong ni Zachary. Bumibilis ang tibok ng puso ni Erisa habang tumatango sa mga bata. Kay Mr. Graham ba ito? Tanong ni Jasper, dahil doon ay hindi na nakaimik si Erisa. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin at kinatok ang ulo ng bata. Anong sinasabi mo? Hinaplos ni Jasper ang ulo niya at ngumisi. May isa pa tayong kapatid.
Samantala, interesado si Gavin na hawakan ang tiyan ni Erisa ngunit binawi nito ang kamay sa huling segundo dahil hindi siya naglakas loob. Ganoon din ang ginawa ni Jessie. Lalaki ba o babae, Mommy? Nagtataka si Tim ng malakas na may pananabik. Nang mapagmasdan ang masayang ekspresyon ng mga bata, nakahinga ng maluwag si Erisa. Sinulyapan siya ni Benjamin noon sa mga bata. Mag-iingat kayong lahat, huwag aksidenteng mabangga ang mommy mo. Bilang tugon, sinulyapan ng mga bata si Benjamin bago bumalik kay Erisa. Kung buntis ka, bakit ka nakadrip, Mommy? Nakakunot ang kanyang mga kilay, hinawakan ni Gavin ang kamay ng kanyang ina na may pag-aalala. Nakangiting pag-aaliw ni Erisa, medyo nanghihina ang katawan ko, kaya naman naka-if-drip ako. Nakakunot din ang noo, nag-aalalang nagtanong si Tim, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, Mommy? Mas maganda. Ngumisi siya sa mga bata at inaliw ang mga ito. Hindi ito seryoso gaya ng sinabi ni Daddy. Hindi na kailangang mag-ingat. Nakatitig sa tiyan ng ina, nagtanong si Oliver na may kasamang intriga, pwede ko bang hawakan ang tummy mo, Mommy? Tumango si Erisa, oo naman. Nang makuha ang pahintulot ng kanyang ina, marahan niyang hinawakan ang tiyan nito. Be good inside. Okay. Kung hindi, hindi kita mapapatawad kapag wala ka na kay Mommy. Ganon din ang ginawa ni Jasper. Huwag kang malikot, okay. Behave yourself inside. Gusto ko ring hawakan, Jasper. Masyadong maikli si Jessie para maabot ang baby bump ng kanyang ina. Dahan-dahan. Huwag mo siyang banggain. Magiliw na namumungay si Erisa habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na hawakan ang kanyang tiyan dahil sa pag-usisa. Bangaling kay Benjamin, tinanong ni Zachary, gaano katagal kailangang manatili sa ospital si Mommy, Mr. Graham. Kahit ilang araw lang, kailangan niya ng kanyang pahinga, sagot ni Benjamin. Maya-maya, pauwi na kayong lahat. Dito ako mananatili at sasamahan ko ang mommy mo. Agad namang bamaling ang mga bata kay Benjamin at sinabing, gusto naming manatili rito at makasama rin si mommy. Kumunat ang noo ni Benjamin, samantalang si Erisa naman ay tumawa at nanunuyo, kailangan ninyong umuwi at magpahinga, mga sweethearts. Bukas, pupunta kayong lahat sa kinaroroonan ni Lolo para makipaglaro kay Lolo at Lola. Sasamahan kayong lahat ng daddy niyo doon habang ako ay mag-isa sa ospital. Pagkatapos ay napatingin siya kay Benjamin. Iuwi mo na sila. Iniwas niya ang tingin sa kanya at tiningnan ang IV drip bag na halos walang laman. Kaya naman, nagpatawag siya ng nurse sa pamamagitan ng pagpindot sa nurse call button. Maya-maya, may dumating na nurse para tanggalin ang karayom. Hinawakan ni Jessie ang lugar na nasa kamay ni Erisa ang karayom. Masakit pa ba, Mommy? Pagkatapos ay hinaypan niya ang lugar na iyon, na sa halip ay nagpainit sa puso ni Erisa. Hindi na masakit ang IV. Samantala, pinagmamasdan ng mabuti ni Benjamin ang mga bata sakaling bigla silang sumugod sa kanilang ina. Kabanata 1047. Nanatili pa ang mga bata ng kalahating oras bago tiningnan ni Benjamin ang oras at sinabing, halos 9 na. Oras na para umuwi na tayo. Gayunpaman, naramdaman ng mga bata na parang ilang sandali lang sila roon. Maaga pa naman. Pagtatalo ni Gavin, hindi sapat ang oras namin kay Mommy. Pagmamakaawa ni Zachary, sabay na tumango sina Oliver at Jasper. Gusto naming manatili dito ng kaunti pa. Hinawakan ang kamay ni Erisa, idinagdag ni Tim, ako rin. Direkta na lumingon sa kanyang ina, si Jessie ay bamulong, paano kung manatili kami dito at samahan ka, Mommy? Magiging mabuti kami, pangako. Nakangiting tinapik ni Erisa ang ulo ng dalaga at kinurot ang pisngi ni Tim bago bamaling kay Benjamin. Hayaan mo silang manatili ng kaunti pa. Napatingin sa kanya si Benjamin. Kailangan mo ng pahinga, ayos lang ako. Ang kawalan niya ng tugon ay nagtulak sa kanya na bamaling sa kanyang mga anak. Lahat kayo ay maaaring magtagal ng kaunti, ngunit kailangan ninyong umuwi, sweethearts. Wala nang matutulugan sa ospital. Kung narito kayong lahat, paminsan-minsan ay papansinin ko kayo. Dahil dito, hindi ako makakapagpahinga. Nagpalitan ng tingin ang mga bata bago tumango. Okay, Mommy. Pagkatapos ay pinakain nila ang kanyang mga prutas habang masayang nakikipag-chat sa kanya. Matapos matiyak ni Benjamin na ang mga bata ay kumikilos, lumabas siya upang tawagan si Darius. Sabi ni Mr. Hinton babalik siya. Mommy, tumawag siya sa amin noong nasa highway siya, sabi ni Zachary. Naningkit ang mga mata ni Erisa sa tuwa. Bumalik na siya. Oo, baka dumating pa siya dito agad. Sagot ni Oliver.
Naglagay iyon ng ngiti sa kanyang mukha. Buti naman at nakabalik na si Bradley. I'll ask him to keep the children company tomorrow. Tawagan mo siya mamaya, Mommy. Nagpatuloy ang mga bata sa pagpapakain sa kanya ng prutas. Ilang sanggol ang nasa loob mo, Mommy? Nagtatakang tanong ni Jessie. Naaliw na tanong ng dalaga kay Erisa. Sa tingin mo ba nabuntis ulit ako ng maraming sanggol? Baka ikaw. Naningkit ang mga mata ni Jasper habang napahadjejek. Tiyak na hindi ako tatutol na magkaroon ng higit pang mga kapatid. Tumawa sina Gavin, Tim, Zachary, at Oliver. Inaasahan nila ang posibilidad na iyon. Kailangan mo pang manganak, Mommy. Tutulungan ka naming alagaan ang aming mga kapatid. Habang tumatawa si Erisa ay bigla siyang nakaramdam ng discomfort sa kanyang tiyan. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang tiyan at tumigil sa pagngiti. Nang makita ni Gavin ang kanyang ekspresyon, sabik siyang nagtanong, masama ba ang pakiramdam mo, Mommy? Teka lang, Mommy, tatawag tayo ng doktor. Nagpanik na rin si Zachary at ang iba pa at akmang tatakbo palabas ng kwarto. Mabilis na tiniyak ni Erisa, wala namang seryoso. No need to worry about me. Medyo natawa lang ako. Matapos tapusin ni Benjamin ang kanyang tawag, pumasok sa ward, at nakitang nagpapanik ang mga bata, sumimangot siya. Anong problema? Walang pagkaantala, sumagot si Tim, mukhang hindi komportable si Mommy, Mr. Graham. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin bago niya nilingan si Erisa at muling pinindot ang call button. Nang makitang nabigo siyang pigilan ang mga ito, bumantong hininga siya at sinabing, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Tinatapik ang kanyang ulo, nag-aalalang nagtanong si Benjamin, saan ka nasasaktan? Medyo natawa lang ako kanina. Okay na ako. Akala niya ay mapapatahimik siya ng paliwanag niya, ngunit lalo lang siyang nag-alala. Nang pumasok ang doktor sa ward kasama ang isang nurse, dinala ni Benjamin ang mga bata sa gilid, na nagbigay daan para masuri ng doktor si Erisa. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, sumagot ang doktor, Mrs. Graham is fine, Mr. Graham. Her condition has stabilized. Kabanata 1048. Nang may pag-aalalang simangot, sinabi ni Benjamin sa doktor, nakaramdam siya ng kaunting discomfort sa kanyang tiyan nang tumawa siya kanina. Tumango ang doktor, maaaring masyado siyang tumawa, hindi na kailangang mag-alala, mag-ingat ka na lang sa susunod. Makakatulong din sa pagbawi ang pagiging nasa mabuting kalooban, ngunit huwag kang ma-overexcite. Salamat, doktor, nahihiyang bulong ni Erisa. Ingatan mo ang iyong sarili, Mrs. Graham. Tawagan mo kami kapag may kailangan ka. Sa huling nag-aalalang paalala na iyon, inilabas ng doktor ang nurse. Tumango si Benjamin sa doktor, saka nagsali ng isang basong tubig kay Erisa sabay alis nila. Umupo siya sa tabi ng kama at tinulungan siyang uminom. Samantala, ang 6 na bata ay nakatayong may kasalanan, nagnakaw ng mga tingin kina Benjamin at Erisa. Napangiti siya nang makita ang mga bata. Ano ang mali, aking mga mahal? Hindi mo ito kasalanan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ka na namin patatawanin ng ganyan, Mommy. Seryosong saad ni Gavin, puno ng pag-aalala ang mga tingin nito. Magiliw na hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Napatingin siya kay Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Anong mali? Pasensya na po, Mommy. Hindi namin alam na hindi ka pala matatawa ng malakas. Guilty na sigaw ni Jasper. Proud sa kanyang mga anak, yumuko si Erisa para yakapin sila. Ayos lang. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Ang pagiging maganda ng mood ay makakatulong sa aking paggaling. Hindi mo kasalanan iyon, dahil ako ang labas na napagod. Salamat, Mommy. Nakahandusay sa kama, ang 6 na bata ay tumitig sa kanya, nagniningning ang kanilang mga mata. Ngumiti si Erisa sa kanila ng mapagbigay. Tapusin mo ang iyong tubig. Habang ang kanyang atensyon ay nasa mga bata, hinawakan ni Benjamin ang baso malapit sa kanyang mga lobby, habang nakatitig sa kanya. Inalis ang tingin sa mga bata, ginawa ni Erisa ang sinabi sa kanya. Pagkatapos, pinunasan ni Benjamin ang mga patak ng tubig sa gilid ng kanyang lobby. Nakaramdam ng kirot si Erisa kung saan dumampi ang kanyang mga daliri at tumitig sa kanya. Iuwi ang mga bata, ibinaba ni Benjamin ang baso, itinago siya, at naghanda na ilabas ang mga bata para makapagpahinga siya. Huwag kang masyadong gumalaw habang nag-iisa ka, okay? Tumango si Erisa, kailangan mo bang gumamit ng banyo? Malumanay na tanong ni Benjamin. Umiling lang siya,
Iuuwi ko sila, pagkatapos, babalik ako pagkatapos kong mag-impake ng mga damit, sabi ni Benjamin. Napatingin si Erisa sa kanya. Dapat kang manatili sa bahay kasama nila. Kaya ko nang mag-isa, mag-bell kung may kailangan ka. Babalik ako agad. Napangiti si Erisa sa pagiging mapilit ni Benjamin. Gagawin ko. Lumingon siya sa mga bata. Umuwi ka na kasama si Daddy, mga anak. Lumingon siya sa mga bata. Umuwi ka na kasama si Daddy, mga anak. Mommy, walang pag-aalinlangan na hinawakan ng mga bata ang kamay niya. Uuwi na tayo. Magpahinga ka na. Oo, tawagan mo ako kapag nakauwi ka na. Matapos tumango sa utos niya, yumuko ang mga bata para halikan siya sa pisngi. Sige, aalis na kami, anunsyo ni Benjamin. Humarap sa kanya ang mga bata bago nag-aatubili na pumunta sa pinto. Go on, hindi kayo matutulog dito sa ospital. Maligo ka na at matulog ng maaga pag uwi mo, paalala ni Erisa sa mga bata. Gagawin natin, Mommy. Tumango si Zachary habang inaakay ang kanyang mga kapatid na kasama niya. Aalis na tayo. Huwag kang gumalaw mag-isa. Ipatawag ang mga doktor at nurse o ang bodyguard sa labas ng iyong pintuan kung kailangan mo ng anuman, udyok ni Benjamin. Ngumiti si Erisa at tumango. I will. Iuwi mo na sila, gabi na. Bahagyang tumango si Benjamin. Matapos mag-iwan ng ilang tagubilin para sa bodyguard sa pintuan. Kinuha niya ang malayo ang mga bata. Dito. Tinawag ni Benjamin ang mga bata habang naglalakad siya patungo sa elevator, habang ang anim ay tumatakbong humabol. Napansin ni Benjamin ang palihim na mga sulyap sa kanya ng mga bata, kahit na hindi sila nang ahas na magsalita. Kabanata 1049. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Hinarap niya ang mga bata sa mas malumanay na boses. Ang iyong ina ay buntis, at siya ay medyo mahina. Panoorin ang iyong volume kapag nasa paligid mo siya, okay? Iniangat ng mga bata ang kanilang mga ulo. Nakuha ko. Sabay-sabay na hinaplos ni Benjamin ang kanilang mga ulo, at nakarating sila sa isang hindi nasabi at nagkakasundo na kasunduan. Habang inaakay niya ang mga ito sa hagdanan, nagpalitan ng tingin ang mga bata bago nag-iisang humarap kay Gavin, na nakatingin kay Benjamin. Bakit hindi mo samahan si Mommy, Daddy? Kami mismo ang uuwi. Binalik ni Benjamin ang tingin ni Gavin. Iuuwi na kita dahil kailangan ko pang mag-impake. Oh, sagot ng bata. Inakay sila ni Benjamin sa elevator. Tara na, uuwi na dapat tayo. Sumunod sa kanya ang mga bata. Naghihintay na ang tsuper sa pasukan nang dumating sila. Pinapasok sila ni Benjamin sa sasakyan bago hinimok ang driver na magmadaling umuwi. Samantala, kinuha ni Erisa ang kanyang telepono para tawagan si Bradley. Ang ingay sa kabilang dulo ay parang nagmamaneho siya. Hoy, boss, napangiti si Erisa. Sabi ni Gavin babalik ka. Nasaan ka? Kakalampas ko lang sa tol at nasa lungsod na sa loob ng 10 minuto, ang boses ni Bradley, na sinamahan ng tunog ng busina. Magpahinga ka ng mabuti kapag nakabalik ka na. Hindi na kita iingatan. Magmaneho ng ligtas. Wala nang ibang sinabi si Erisa kay Bradley para makapag-focus siya sa pagmamaneho. Sige, dadaan ako. Nagdala ako ng mga regalo para kay Gavin at sa iba pa. Napangiti si Erisa. Walang problema. Nakauwi na sila, kaya dumiretso ka na lang doon. Ipaghanda ka ni Edwin kung nagugutom ka. Wala ka ba sa bahay, boss? Curious na tanong ni Bradley nang mapansin ang clue sa kanyang mga salita. Tama, hindi ako. Pero ang mga bata, maaari kang magpatuloy. Magpalipis ng gabi at tumambay sa kanila. Naisip ni Erisa na magandang ideya para kay Bradley na makasama ang mga bata. Saan ka nagpunta, boss? Hindi ka ba uuwi ngayong gabi? Malungkot na tanong ni Bradley. Hindi ako magiging magmaneho ng ligtas at makipag-usap sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling ibinaba ni Erisa ang tawag ng hindi sinasabi na nasa ospital siya. Hindi nagtagal, umuwi si Benjamin kasama ang mga bata. Matapos hilingin kay Edwin na bantayan sila, tumungo siya sa kwarto para kumuha ng malinis na damit at gamit sa banyo bago bumalik sa ospital. Nakahiga sa kama, walang pagod na nag-scroll si Erisa sa kanyang telepono nang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka nang makitang pumasok ang lalaki. Mabilis iyon. Dahil inaasahan siya sa gabing iyon, nagulat si Erisa. Napatitig siya kay Benjamin, na nakangiting ibinalik ang tingin. Napatitig siya kay Benjamin, na nakangiting ibinalik ang tingin. Ayaw mo ba akong makita? Tinabi ni Erisa ang phone niya sa tabi. Hindi totoo iyan. Kalahating oras lang ang inabot mo para makarating doon at makabalik.
Bumalik ako pagkatapos mag-impake ng mga gamit. Hindi naman nagtagal. Tumalikod si Benjamin para iligpit ang mga damit. Nagpout si Erisa. Bumilis yata siya. Biglang nagring ang phone niya. Hinawakan niya ito at nang malaman na ang mga bata ang tumatawag, mabilis niyang kinuha. Naligo na tayo, Mommy. 6 na maliliit na ulo ang nagsisiksikan sa harap ng kamera ng telepono na hawak ng mahabang selfie stick. Nakatingin sila sa kanya na may ngiti sa mga lobby. Lahat sila ay naka-cross-leg sa kama, naghilamos at naglilinis. Mabilis iyon. Siya nga pala, dumating na ba si Mr. Hinton, mga anak? Darating daw siya para makita ka, ani Erisa. Hindi pa. Plano naming tawagan siya pagkatapos mong tawagan, sagot ni Zachary. Pagkasabi pa lang niya ay hinailan na ni Jasper ang manggas ni Zachary. Narinig ko ang tunog ng sasakyan, Zachary. Si Mr. Hinton kaya. Sa isang iglap, si Gavin, Oliver, at Jesse ay bumaba sa kama at nagmamadaling pumunta sa balkonahe. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang narinig. Parang kotse ni Mr. Hinton yan, Mommy. Kabanata 1,050. Si Mr. Hinton po. Narito si Mr. Hinton, Mommy. Napakalakas ng hiyawan ng mga bata na kahit si Benjamin ay narinig sila. Nilinggan niya si Erisa at, nang mapansin ang ngiti sa mukha nito, pinaikit niya ang mga mata. Ipaghanda mo si Mr. Whitley para kay Mr. Hinton dahil baka hindi pa siya naghapunan. Isa pa, nagpapalipas siya ng gabi sa aming lugar. Dahil wala kami ni Daddy sa bahay, makinig ka kina Mr. Whitley at Mr. Hinton, naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, Mommy. Bababa tayo ngayon at ihahanda si Mr. Whitley ng hapunan. Habang nagsasalita si Gavin, bumaba siya sa kama at tinungo ang pinto kasama ang mga nakababatang kapatid. Naging blur ang screen habang tumatakbo sila. Napangiti si Erisa habang nakikinig sa yapak ng mga bata. Dahan-dahan, bantayan mo ang iyong hakbang. Yes, Mommy, hindi tayo babagsak. Masayang nagkores ang mga bata, sabik na makita si Bradley. Kilalang kilala ni na Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse si Bradley, na nakita nila bilang pamilya dahil nakatira siya sa kanila mula noong bata pa sila. Nagustuhan din ni na Gavin at Tim si Bradley. Kahit na hindi sila gumugol ng maraming oras sa kanya, sila. Natagpuan siyang mabuting kumpanya. Dahil hindi madalas bumalik si Bradley mula sa Rutesea Village, natural na mamiss nila siya. Ang mga yabag ng mga bata na tumutunog sa telepono ay ikinatuwa ni Erisa. Lumapit si Benjamin na may dalang isang basong tubig. Higop ka. Kinuha niya ang kanyang telepono ngunit wala siyang makita maliban sa mga paa ng mga bata na bumababa sa hagdan. Ni hindi niya masabi kung sino sa mga bata ang kanilang kinabibilangan. Magtago kayo ng maaga. Ibinababa namin ang tawag. Sabi niya sa kanila at ibinaba ang tawag ng hindi na hinintay kong narinig ng mga bata. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin at napansin niya ang pag-igting ng displeasure sa kanyang features. Anong meron? Tanong nito habang kinukuha sa kanya ang baso ng tubig. Sigurado, hindi siya nagseselos sa mga bata. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at pinag-aralan siyang mabuti. Ang hindi maarak na lalim ng kanyang titig ay hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Erisa sa tuwing masusuri siya sa ganoong paraan. Ano ito? Bumaba ang boses niya. Bakit parang nagigilty ako bigla? Mukhang napakasaya mo sa pagbabalik ni Bradley. Tumigilid si Benjamin at tinitigan siya ng masama. Natigilan si Erisa bago humadjejek sa pagkunot ng kanyang mukha. Pagkasalubong ng tingin ni Benjamin, mabilis niyang binawi ang tingin niya at tumahimik. Nakakainis talaga siya. Jeez, galit ka, ha? Pinipigilan ang pagnanasang tumawa, tinitigan niya ang kakulaitan nito ng may katuwaan. Hindi ba ako pinapayagang magalit? Ganti ni Benjamin. Tumango si Erisa at inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib. Nawala ang sama ng loob ni Benjamin habang pinagmamasdan ang mga galaw nito. Sabi ko sa'yo, pamilya ko si Bradley. Yun lang. Kung uuwi ang mga anak natin pagkatapos ng matagal na pagkawala. Time, hindi ka ba matutuwa na makita sila? Parang kapatid ko si Bradley. Ngumisi si Benjamin, iyon ay isang napakaliwanag ng ngiti na mayroon ka. Kumaibat ang mga labi ni Erisa, bagamat nakaramdam siya ng sarap sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nakaimik dahil sa pagiging hindi makatwiran niya. Tinitigan siya nito ng may pagtataka. Gusto mo bang ako na lang ang umiyak? Maligo ka na. Gabi na, sabi ni Erisa. Sinusubukang ibahin ang usapan. Sandali siyang tinitigan ni Benjamin bago tumungo sa banyo at maya-maya ay lumabas na may dalang palanggana ng maligamgam na tubig. Pinapupunasan kita.
Nabigla si Erisa, seryoso ba siya? Ako mismo ang gagawa, mabilis niyang sabi habang hinuhugasan ni Benjamin ang tuwalya. Hindi mo kayang pamahalaan ang iyong sarili. Sinulyapan siya ni Benjamin, pinunasan ang tuwalya at sinimulang panasan ang kanyang mukha. Natigilan si Erisa.